dakilang pangalan po ng ating Panginoon. Sa oras na ito, binabati ko po kayo ng kapayapaan. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo siya sa mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang hukbo. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat siya'y nagbutos at sila'y nangalikha. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa lupa. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matanda at mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at mga langit. Purihin ninyo ang Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at makita ang kanyang kapurihan sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ng kaligtasan ang maamo. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin ninyo siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilat na kadakilaan. Purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, sa oras na ito ay sama-sama po nating purihin ang dakilang pangalan po ng ating Panginoon. Muli ay sumapit ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tayo ngayon ay mananambahan at maaaring mayroon tayong kanya-kanyang dalahin sa oras na ito. Ang ilan sa atin, mayroong tinataglay na suliranin. Ang ilan ay mga pagabag. At minsan ang ilan sa atin, mayroon ding taglay na galit at paghihinampo. Ngunit sa oras na ito, anuman ang taglay ng iyong puso o kapatid, alam natin na ito hindi karapat-dapat sa Diyos. Kung hindi sapagkat tayo iharap sa Kanya, nangangailangan ito ng pagrespeto. Nangangailangan lamang, mga kapatid, ay ang puso natin na ihaharap sa Kanya ay malinis. May paghahangad na maging karapat-dapat sa Kanya. Kaya nga't limutin natin, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay. Limutin natin ang lahat ng alalahanin, maging ang galit, maging ang paghihinampo. Kung hindi, payagan natin na sa oras na ito'y masulo tayo ng ating Panginoon. Ilagay natin sa kayusan ang lahat ng bagay at makatitiyak tayo, mga kapatid, ang pagsambag ito ay magiging karapat-dapat po sa harap ng ating Panginoon. At ako'y naniniwala, mga kapatid, kaya nating gawin ang bagay na yun. Kaya nga, sa ating pagpapatuloy ay sama-sama po tayong mananalangin, maghahandog ng awiting muli sa ating Panginoon. Magalang po tayong magsitindig, mga kapatid. Panginoon po naming Diyos, Amang banal, dakila at makapangyarihan ka po sa lahat. Naririto kami na iyo pong mga anak, patuloy na nagpapaabot po sa iyo ng pagpapasalamat sapagkat sa iba't ibang kaparaanan ng aming buhay naramdaman po namin ng iyo pong mapagpalang kamay. Ang iyong pag-ibig ang siyang naghari sa amin, kung kaya nakaraos kami sa iba't ibang pangangailangan, nagtagumpay kami sa iba't ibang larangan, nabuhay kami na puspos po ng iyong pagpapala at biyaya. At higit sa lahat, patuloy naming tangan hanggang ngayon ang taglay naming pananampalataya.
Sa mga bagay na iyon, O Diyos, pinasasalamatan ka po namin. At patuloy na ibinabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan. Sinasamba ka po sa iyong Espiritu at mga katotohanan. Datapat nagkakamali kami, nagkukulang po kami. Mga bagay na hindi po namin pinangangatwiranan kung hindi patuloy na umaamin po sa iyo sa lahat ng mga maling aming nagawa. Ang tangi lamang naming hiling, pagpaumanhinan niyo po sana kami. Patawarin sa lahat po ng aming nagawang mga pagkakamali. Ang oras na lilipas ay oras na aming iniuukol para sa ibang man. Kaya't mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Patnubayan niyo po sana kami. Samahan niyo po sana kami. At nawa, Panginoon, ay kabayan ang amang aliping inyong kakasangkapanin. Bukhin ang kanyang mga bibig ng alang-alang po sa mga kaluluwa na nangangailangan ng iyong mga banal na katwiran, upang ang pagsambang ito'y maging karapat-dapat. Makalikha po kami ng mga mumunting kapurihan sa iyong banal na harapan. Umaasa po kami, Panginoon, na ang aming pagharap sa iyo sa oras na ito'y inyo pong tatanggapin at papagindapatin, kung kaya't ang aming pagkakaipon ay aming ipinagtatagubilin po sa iyo. Sa pangalan po lamang ni Jesus, aming Diyos at dakila po namin tagapagligtas. Amen. Sa atin pong pagpapatuloy ang paksang ipagdilingkod po ng inyong lingkod
ay may date na April 2, 2015. At ang kanyang pamagat, ang ginawa ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao na marapat tularan ng kanyang mga lingkod. Kapag sumasapit po ang buwan ng Abril, mga kapatid, ipinagdiriwang po ng bansa natin o ng Pilipinas yung pag-aalaala po sa mga hirap at sakit ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang tayong nagdiriwang, maging ang ilang mga lahi. Ngunit pag-usapan natin kung paano nila ipinagdiriwang ito. Sapagkat ang bansa natin, kagaya nga ng sinabi ng ilang mga tao, masyadong relihiyosong lahi itong ating bansa, mga kapatid. Kung kaya, kapag dumarating yung ganitong buwan, mga kapatid, na kung tawagin sa atin dito ay Semana Santa, ay pinipilit ng ating mga kababayan na gawin yung mga gawin na na inaakala nilang sapat at karapat-dapat na pag-alala sa ating pong Panginoon. Ang ilan sa ating mga kababayan, lalo't sa mga kababaihan, kumakanta ng pabasa. Ang ilan naman, nagpepenitensya sa pag-aakala nila na iyon yung karapat-dapat na paraan ng pag-alala sa mga hirap at sakit ng ating Panginoon. Yung iba naman ng mga sibilisadong tao, lalo na yung mga walang panahon sa pabasa, sa penitensya, bumibili ng mga DVDs na isasalang nila mga kwento po ng ating Panginoong Hesukristo nung siya'y nagkatawang tao. Ngunit alam natin, kung Biblia po ang ating tatanungin, maling paraan ang ginagawa ng ating mga kababayan sa pag-alaala sa ating Panginoon. Maling gawin. Ibig sabihin, hindi karapat-dapat ayon po sa banal na kasulatan. Ngunit atin mo nang alamin na magkatawang tao ang ating Panginoon. Maraming nagkamali. Maraming nalito. Higit sa lahat dito sa ating bansa. Hindi nalaman kung ano yung talagang kalagay ng ating Panginoon at sapagkat hindi nila nalaman, inihiwalay nila yun sa Diyos. Pagkaiba daw si Kristo sa Diyos, mga kapatid. Bagay na hindi natin pwedeng tanggapin. Dahil gaya rin ang sinasabi ng banal na kasulatan ng pasimula, aklat po ng Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 o 14, mga kapatid. Nang pasimula siya ang Berbo at ang Berbo ay sumasa Diyos at ang Verbo ay Diyos. Mga kapatid, sino yung Verbo? Diyos, mga kapatid. Kung titignan natin doon sa Koba 14, at nagkatawang tao ang Verbo. Ito yung hindi nila matanggap, lalo na nang kaiba yung natin sa pananampalataya. Kung kaya, ang pagkakakilala nila dito sa Kristo ito, mga kapatid, tao. Minsan nga nagtatanong kami, kinakalkula namin sa aming isip, yung Diyos ba kayang mag-ibang anyo? Kaya naman daw, mga kapatid. Nang palayain niya sa pagkasagapan kay Moises, mga kapatid, ang bansa o lahing Israel sa pagkakaalipin sa Ehipto, nagkatawang ulap, nagkatawang apoy, naging bato na nilabasan ng tubig para makainom ang bayang ito. Kaya gawin ng ating Panginoong Diyos, kaya daw. Tapos nung magkatawang tao, hindi na kaya, mga kapatid. So, babagsak ulit tayo doon sa kalkulasyon, mga kapatid, doon sa kasagutan na yung Diyos at si Kristo, iisa lamang. Tayo lang ba? Mga kababayan lamang ba natin ang may paniniwalang yan? Maging yung Israel na dahilan sana ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon, hindi rin naman siya pinaniwalaan. Mga kapatid, hindi naniwalang siya yung Diyos. Hindi
naniwala siya yung Mesyas. Kung kaya't ang karamihan sa mga Israelita hanggang sa ngayon, hinihintay pa rin yung Mesyas. Doon natutupad yung sinabi sa banal na kasulatan na hindi nila nakilala yung araw ng pagdanaw. Sila pa rito sa sariling kanya, sino yung sariling kanya, ang Israel, ngunit hindi siya tinangkap ng sariling kanya. Bagaman nung siya magkatawang tao, ang dami niyang pinakitang milagro. Mga bagay na imposible na kanyang ginawang posible. Diba mga kapatid? Nagpamulat ng bulag, inborn na bulag. Nagpalakad ng inborn na pilay. Tingnan niyo nga, bumuhay ng patay. Alin-alin pa kanyang mga ginawa. Ayon nga sa pagdiliwanag ng Biblia, tumuntong sa alon ng dagat. Tingnan nyo nga, kaya ba ng tao yan? Kaya, may tricks, mga kapatid. Sinaway ang hangin. Sinaway ang unos. Kaya ba ng tao yan, mga kapatid? Ano ba sinasabi sa banal na kasulatan? Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Di Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. At higit sa lahat, sapagkat si Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung babasahin natin yung 4 na ebanghelista, nalalaman niya ang iniisip ng kanyang kausap, mga kapatid. At nababasa niya ang puso ng isang tao. Tama nga sinabi ng banal na kasulatan, wala siyang kaparis. Makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na totoong mahirap sa kanya. At kung siya nagkatawang tao, alin doon ang dapat nating tularan sa kanyang pagkakatawang tao? Yung pagpapapako ba sa krus? Nagaya ng ginagawa dito, lalo na sa lugar ng Pampanga, mga kapatid. Yung pagpipinitensya ba? Yung pagbasa ba? Ng pagkataba ng pabasa, mga kapatid? Yung pagpupuya? Pag-aalay lakad? Ang dami. Alin dyan? Mga kapatid, ang dapat tularan ng isang tao. Ano ang sinabi ng banal na kasulatan? Filipos 2:5 hanggang 8. Ito po ang dapat nating tularan. Hindi yan. Hindi mo kailangan magpenitensya o tao. Hindi mo kailangan kumanta ng pabasa. Hindi mo kailangan mag-alay lakad. Ang kailangan mo lamang ay ito, 2:5 hanggang 8. Ito po ang sabi ng Biblia. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, and I version that He, who in very nature is God, mga kapatid, ano sabi? Ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat palangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Ito yung pinatutularan. Hindi mo kailangan o tao na ikaw ay magpenitensya. Hindi mo kailangan bumasa ng pabasa, kumanta ng pabasa. Ang kailangan mo tularan sa kanya, yung pagpapakababa niya, yung pagiging masunurin niya. At ditong talatang ito, inia-address ito, mga kapatid, especially sa atin na nasa loob po ng iglesia. Sa atin ito, iniaaral ng ating Panginoon. Na yung kanyang mataas na kalagayan, hinubad niya. Hindi niya inalintana. At kung babasahin natin yung mga naranasan niyang hirap, mga kapatid, hinahataw siya ng tambo, sinusuntok siya, dinuduraan siya. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagawa yun, kapatid. Pinayagan niyang gawin sa kanya yun, mga kapatid. Nagpakababa para ipakitang siya mababa talaga. Naghugas pa siya ng mga paa ng kanyang mga lingkod. Tingnan niyo, Panginoon ka, maghuhugas ka ng paa ng inyong mga lingkod, ng inyong mga alagad.
Mga kapatid, tama nga ang sinasabi minsan ng banal na kasulatan. Kung sino sa inyo gustong maging mataas, siya ang gawin, maging pinakamababa. Kung sino gustong maging pinuno, maging alipin ng lahat, ito ginawa ng Panginoon. Tayo ba nagagawa natin to? Yun ang question sa atin ngayon ng paksang ito. Nagagawa ba natin to? Tanggapin natin ang totoo, mga kapatid, na may kani-kanya po tayong pride. May kani-kanya po tayong ugali. May kani-kanya tayong tantrums, kumbaga, mga kapatid. Lahat ng yan, yung mga sarili nating likas, mga kapatid, minsan galit, inggit, masamang salita, lahat ng yan dapat palang itapon. Kasi kung gusto mong alalahanin ang sakit at hirap ng ating Panginoon, kailangan itapon mo lahat yan. Kailangan isa-isang tabi mo lahat yan. Dahil yung Diyos na yung inaalala, nagpakababa. Sino ka o tao para hindi rin gawin dito? Dapat ba talaga, mga kapatid? Baka po pwedeng hindi na. Pero ano sabi po, ng banal na kasulatan, kailangan. Kailangan. Tama ba? Colosas 3:13. Ito po ang sabi ng Biblia. Magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Ito'y hindi payo. Ito'y utos, mga kapatid, na dapat nating sundin. Dahil nung gawa ng masama ang ating Panginoong Jesucristo nang siya'y magkatawang tao, hindi siya gumante. Dito sa atin minsan umiiral yung higantihan lalo na sa ibang mga tao, hindi natin kapananampalataya, di ba mga kapatid? Lalo na doon sa lugar ng di ko lang matandaan, mga kapatid, kung saan yun, pero ubusan ng lahi. Hindi nakakarating sa pulisya ang sumbong, mga kapatid. At minsan, hindi nararamdaman ni kapatid, isa siya sa gumagawa nun. Hindi lamang pisikal. Kung hindi niya maibigay yung kapatawaran dun sa kanyang kapwa-kapatid sapagkat nananatili pa rin yung pride niya sa kanyang sarili na siya'y walang kasalanan, mga kapatid. Na siya'y mas mataas. At yun ang pinagbabawal sa atin. Kapatid, ang layunin ng paksang ito ay isang bagay lamang. Magtanggapan tayo sa isa't isa. At ang paraan para magtanggapan tayo sa isa't isa at magawa natin yan, mag-ibigan tayo. Bakit, mga kapatid? Bakit kailangan? Ano sinasabi ng banal na kasulatan? Meron kasi tayong sinasaalang-alang. Ano yung sinasaalang-alang natin? Yung napakalaking letrang nakakapit dyan sa iyong pagkatao. Ano yung letrang yan? Pangalan ng ating Panginoon. At kung nakakapit yan sa iyong pagkatao, ito ang dapat natin isaalang-alang. 1:13. 34 hanggang 35. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Bakit? Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Pag tayo nag-iibigan, sasabihin ng ating kapwa, itong mga to, tama ang relihiyong pinasok. Pag tayo nagpapatawaran, nagtatanggapan anuman ang mali ni kapatid, sasabihin ng ating kapwa, matinong relihiyon ang kinaaaniban ng taong ito. Mga kapatid. Mga kapatid, tumagal na ang panahon at dapat na rin nating palipasin ang kahangalan. Pati yung galit, pinapalipas natin yan. Pagkamisan, panahon din ang nagbibigay ng paghilom ng sugat. Parang may nagawang mali sa atin ng ating kapwa kapatid.
At maaaring ang hirap ibigay ng kapatawaran. Dahil sa natural ng kalagayan, kapag nasugatan ka, hindi mo naman po pwedeng kinabukasan magaling agad. So, lilipas pa ang panahon hanggang gumaling. Hindi natin siya pinipilit gumaling. Pero kailangan mo siya pagalingin, kapatid. Kaya yung nagalit na nasa iyo, araw-araw binabawasan mo. Kung hindi pinag-aaralan mo, kung paano mo matatanggap, yung kapatid na yan, na isa rin naman sa dahilan ng pagkatigis ng dugo ng ating Panginoon. At doon masasabi mo, tama yung sinabi ng paksa. Isa sa mga bagay na ginawa ng ating Panginoon na tularan ko. Alin po iyan, mga kapatid? Yung pagpapakababa, pag-ibig, at pagpapatawad. Nasaan mga kapatid ang paksang ito ipagpala po sa ating lahat? Magsilbing inspirasyon po natin sa ating pamumuhay dito sa sanglibutan. Pagpala sa akin sa inyo sa ating lahat mula ngayon at magpakailanman. Una sa lahat, mga kapatid, sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, ako'y bumabati sa inyo ng kapayapaan. Kagiat na tayo po ay dadako sa bahagi na kung saan ay ating pag-aaralan ang paksa na ating pong ipapahayag sa lahat ng mga kapatid na mayroong petsang Abril 5, taong 2015. Ito po ay para sa unang linggo ng buwan ito ng Abril. Ang ating paksang pag-aaralan ay tungkol sa mga taong nakapagtamo ng biyaya sa pagkakatawang tao ng Diyos. Talastas natin, mga kapatid, na sa buhay natin ito bilang mananampalataya, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, na mayroong dalawang uri ng biyaya na maaring matamo ang tao. Ang biyayang material, ang kayamanan ng salapi, biyayang nakakamit sa pamamagitan ng pagsisikap ng gawa ng ating mga kamay, at gayon din naman ang biyaya na kung saan ay nasusumpungan natin sa pamamagitan ng espiritual na bahagi ng ating buhay, sa makatid po ay sa larangan ng ating mga pananampalataya. Ito ang dalawang klase ng biyaya, ang material blessings at ang spiritual blessings. Sa pagkakataon ito, mga kapatid, pag-aaralan natin ang isang uri ng biyaya na masasabi nating bahagi ng espiritual na biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos. At ito ay ang biyaya sa pagkakatawang tao ng ating dakilang Diyos. Ang paksang ito'y marami ang nagdalawang isip, nagduda. Ang paksang ito na ating pag-aaralan ay naging pamoso o naging kilala o tanyag sapagkat tumutukoy ito sa pagkakatawang tao ng ating dakilang Diyos. Sapagkat mayroong mga sekta ng pananampalataya o grupo ng mga naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos na hindi naniniwala ng ating dakilang Diyos ay nagkatawang tao, hinubad ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyong tao. Hindi raw po ito ginawa ng ating Panginoon kung kaya't hindi sila naniniwala ng ating Panginoong Jesucristo ay siyang Diyos na nagkatawang tao. Bagaman sila'y naniniwala sa Diyos, sa ating Ama, bagamat sila'y naniniwala na mayroong Kristo, datapwat, hindi sila naniniwala na ang ating Panginoong Diyos, na siyang ating Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay sa ibabaw ng sanlibutan ito, ay ang Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating po Panginoong Jesucristo. Kaya sa pamamagitan ng araling ito'y pag-aaralan natin
gaya ng ating paniniwala, gaya ng ating pananampalataya. Alam natin na ang Panginoong Hesus ay siyang kahayagan ng Diyos sa laman. At siyang nagkatawang tao, gaya nga ng tinalakay natin itong nakaraang pagsamba, ang pagsambang Panghuwebes tungkol sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Datapwat tanungin natin, ano po ba talaga ang nakapaloob na kapalaran sa pagkakatawang tao ng ating dakilang Diyos? Ano yung makakamit na biyaya na hindi kayang tumbasan ng kahit anong bagay dito po sa ibabaw ng sanlibutan? Ang sagot ng Biblia ay ganito, at aking babasahin at inyong matamang pakinggan ang pahayag ng Biblia. Sinabi ng Panginoong Hesus, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulagang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Ito pong mga talatang ito, itong talatang ito na aking binasa mga kapatid, na mababasa sa aklat ng Lucas Kabanatang 14 ang talata 18. Nang buksan ng ating Panginoong Jesucristo, ang aklat, binasa niya ang aklat ng propetang si Isaias. At doon ay kanyang sinipi, nasumpungan niya doon sa dakong kinasusulatan na isinulat ng propetang si Isaias ang kaganapan ng hula patungkol sa kanyang pagkakatawang tao, patungkol sa kanyang pagiging laman. Sinabi ng Panginoong Hesus, ako'y sinugo upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Sa makatuwid, ang biyayang nakapaloob sa kapalaran ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Diyos ay walang iba kundi ang tinatawag na pagkaligtas. Bilang katunayan binanggit sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanatang 2, ang talata po ay 10. Ganito ang ating mababasa. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus. Anong pahayag ni Apostol Pablo? Ang pagkaligtas, kanino magmumula, kanino manggagaling? Kay Kristo Jesus. At sino si Kristo Jesus? Siya ang Diyos na hinulaan ng propetang si Isaias, magdadala ng tinatawag na kaligtasan, gaya ng pahayag ng Biblia. Kaya, sa isang taong nagsasaliksik ng katuwiran, sa isang taong naghahanap ng katotohanan, sa isang taong nagsisikap na alamin kung ano ang tunay na kahayagan ng ating dakilang Diyos, lubos niyang mauunawaan na si Kristo Jesus ang kahayagan ng Diyos sa laman. At siya ang nagdadala ng kaligtasan gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, ang pagkaligtas ay nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan, mga kapatid. Kaya naman, gaya ng ipinaliliwanag, ipinahahayag ng mga apostol ng ating dakilang Diyos. Katulad halimbawa ng sinabi ni Apostol Pedro dito sa 1:10 ng unang Pedro, sinabi niya rito, tungkol sa pagkaligtas na ito, sapagkat ang pinag-uusapan natin ay ang biyaya ng kaligtasan. Sinabi ni Apostol Pedro, tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap, nagsiyasat na maigi ang mga propeta. No? Sapagkat gayon talaga ang kailangan gawin, mga kapatid. Sapagkat ang kaligtasan ay mahalagang bagay, kinakailangan ito'y siyasatin. Pag-aralan mabuti, kailangan pagsikapan, at ito ang ginawa ng maraming mga propeta sa kanilang kapanahunan. Nagsikap sila, nagsiyasat silang maigi, sapagkat
kinakailangan nilang gawin ito. Gaya ng pahayag ng Biblia na nangagsimula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Ito'y biyaya. Ganun ang ginawa ng ating dakilang mga propeta. Sapagat nalalaman nilang mayroong hula tungkol sa kaligtasan darating. Walang iba kundi ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa sulat ni Apostol Juan, ipinahayag doon ang kanyang isinulat. Sinabi niya, itong aming narinig, gaya ng pahayag dito, yaong buhat sa pasimula. Yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata. Yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan. At sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yaong aming nakita at narinig, ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman magkaroon ng pakikisama sa amin. At tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Ito ang ipinahayag ng mga apostol. Ito ang kanilang isinulat sa makatibagay ang mga bagay na kanilang nasaksihan, ang mga bagay na kanilang tunay na pinatototohanan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ano ang nahayag sa kanilang pagsisiyasat at pagsisikap na matuklasan ang tungkol sa biyayang ito na darating? Natuklasan nila na tunay na ang Panginoong Hesukristo ang nagdadala. Taglay niya at daladala niya ang tinatawag na kaligtasan. Gaya ng pahayag ni Apostol Pablo, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangkulo sa mga ito. Yan ang kumpisal ni Apostol Pablo. Inamin niya, siya'y pangkulo ng makasalanan. Hindi lamang yun ang naging kanyang revelasyon, kundi sinabi ni Apostol Pablo, si Kristo Jesus naparito upang iligtas ang mga makasalanan, mga minamahal na kapatid. Kaya nang ilarawan ng Biblia ang ating Panginoong Hesukristo dito sa unang Juan, kabanatang 3, ang talata po ay 5, sinabi ng Biblia, at nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Kinakailangan ang mag-alis ng kasalanan ay yaong walang kasalanan. At ito nga ay ang Diyos, sapagat imposibleng sa Kanya magbula ang pagkakamali, ang pagkakasala. Kaya siya'y naghayag sa laman, sapagat siya yung tanging makapag-aalis ng kasalanan. Siya yung sinasabi ng Biblia, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sapagat kinakailangan mabuhos ang dugo. At ito hindi naintindihan ng maraming relihiyon at ng maraming sekta. Hindi sila makapayag na ang Diyos ay nagkatawang tao at nahayag sa laman. Hindi nila nauunawaan ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos noong araw upang malinis ang kasalanan ay simple lang. Kailangan mong magpatay ng kordero. Ibibigay mo itong kordero ito sa saserdote. At siya ang magbubuhos ng dugo noon. Iwiwisik sa dambana upang linisin ang kasalanan na nagawa ng Israel. Datapwat, sa gayon ding kaparaanan, hindi nila naintindihan na si Kristo
ang siyang naging korderong haing alay upang linisin ang kasalanan ng marami. Siya rin ang nagsilbing dakilang saserdote sapagkat inialay niya ang kanyang sarili, mga kapatid, na siya'y mapako sa krus. At doon, linisin. Kaya sinabi ng Biblia, sa anumang paraan, mga kapatid, gaya ng pahayag sa aklat ng Ebreo, kabanatang 9, ang talata po ay 22, maliwanag na sinasabi doon ng Biblia na ganito po ang aking babasahin, mga kapatid. Ayon sa kautusan, sinasabi ng Biblia, halos masasabi kong lahat ng bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya ang pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo, isa sa mga naging layunin nito'y magtaglay ng kapatawaran, iligtas ang maraming mga makasalanan, dapat kinakailangan mabuhos ang kanyang dugo. Kung hindi siya magkakatawang tao, walang dugong bubuhos, mga kapatid. Kinakailangan ang iyong korderong ihahain, walang kapintasan, walang kasalanan, at ito nga ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ang problema, maraming mga nangangaral ng salita ng Diyos, maraming nagsasalita ng katwiran na naligaw sa katotohanan. Hindi nila naunawa, hindi nila naintindihan ang ipinahayag ng banal na kasulatan, mga kapatid. Bakit? Sapagkat maraming nag-aaral ng katwiran, dapat sila'y nanasinsay, gaya nga ng pahayag ni Apostol Pedro. Nasinsay sila. Ibig sabihin ng nasinsay, nagkamali sila ng unawa. Nagkamali sila ng pagkakaintindi sa mga nilalaman ng banal na kasulatan. Nagkamali sila doon sa pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo sapagkat hindi nila naunawa ang tunay na kahulugan nito. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain. At sapagkat mahirap unawain, ano ang nangyari? Na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanyang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila, mga kapatid. Kaya maraming naligaw sa katotohanan. Maraming hindi nakaunawa ng katwiran ng ating dakilang Diyos. At ano ang naging epekto, ano ang naging resulta? Hindi nila lubos na naintindihan ang pagkakatawang tao ni Kristo, ang daladala nitong biyaya sa kakatid bagay, yung biyaya ng kaligtasan na sinasabi ng Biblia. Sino ang mga taong nakapagtanong ng biyayang ito? Sapagkat ito na naman ang isa pang pagkakamali, na maraming mga tao nag-aangkin na kasama sila sa mga tinubos ni Kristo. Ang iba pa nga, tanggapin mo lamang si Kristo sa iyong buhay. Ang paniniwala nila, kasama sila doon sa mga tinubos ng ating Panginoong Kristo. Datapwat, malinaw ang pahayag ng banal na kasulatan. Hindi lahat ay inaring mga anak ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lahat ay tinanggap bilang kanyang maging mga anak. Sapagat hindi lahat ay sumampalataya. Hindi lahat ay tumalima. Hindi lahat ay sumunod sa palatuntunan ng ating dakilang Diyos. Ang iba sa kanila, mga kapatid, ay hindi nagpakita ng kalwalhatian sa ating dakilang Diyos. Dapat paano natin malalaman yaong mga tunay na nagpakita ng kalwalhatian sa Diyos? Paano malalaman yung tunay na nagtamo ng biyaya sa pagkakatawang tao ng ating pong dakilang Diyos? Ganito po ang sabi ng Biblia, Apokalipsis, Kabanatang 5, Talatang 9 hanggang 10. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi,
Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat, magbukas ng mga tatak nito sapagat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa, at sila iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Ito po ang sabi ng Biblia. Mayroong mga pinili, mayroong ginawang kaharian ang ating pong dakilang Diyos, at sila ang wika ng Biblia. Sapagat ikaw ay pinatay, sapagat si Kristo ay pinatay, datapwat ang kanyang kamatayan ay naging mahalagang bagay, sapagat sa pamamagitan niya o binili niya ng kanyang dugo ang mga taong ito na ginawa niyang kaharian. Datapwat ang tanong, sino ang mga ito? Gawa 20:28, ganito po at aking babasahin, inyo pong matamang pakinggan ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Sinabi ng Biblia, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ano po ang sabi ng Biblia? Sino ang binili ng ating Panginoon? Ano ang kanyang binili? Ang wika, ang iglesia ng Panginoon. Sa makatwid, maliwanag, hindi lahat ng tao tumanggap ng biyaya sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon Kristo. Meron lamang binabanggit ang Biblia, mga taong tumanggap ng biyaya. Sino yan? Ang iglesia ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, sino mang naanid sa iglesia ito, nasangka, tinawag sa loob ng iglesia ito, sila lamang ang nagtamo ng kapalaran sa pagkakatawang tao ng Panginoon Kristo. Sa makatid bagay, yaong katubusan, kapatawaran ng mga pagkakasala. Kaya inilagay sa iglesia, sino mang nababautismuhan, sino mang sumasampalataya, gaya ng pahayag sa 2:42, merong mga naparagdag na mga kaluluwa, at ang mga naparagdag na kaluluwa ay nabautismuhan, at sino mang nababautismuhan, idinaragdag sa kanila. And the Lord added to the church daily such should be saved. Mga kapatid, maliwanag ang pahayag ng Biblia. Hindi sapat na kilalanin si Kristo upang tanggapin ang biyayang nakalaan sa kanyang pagkakatawang tao. Kailangan ng isang tao upang maging karapat-dapat sa Diyos na magtamo ng habag na ito, kailangan niyang maging sangkap, maging kabahagi sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon, at ito'y sa pamamagitan ng iglesia. Ang iglesia ay mahalagang sangkap dahil dito inilagay yung mga tumatanggap ng biyayang dulot ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Kaya naman, sa lahat ng tumanggap ng biyayang ito, sa ating mga magkakapatid sa loob ng iglesia, hindi kaila sa atin napakahalaga ng biyayang ito. Hindi lahat tinanggap ang palad na ito. Hindi lahat ay nagtamo ng biyayang ito ng kaligtasan ng ating Panginoong Kristo. Kaya anong kapalaran ito na tinamo ng bawat isa sa atin? Ito'y isang kapalarang walang katumbas sa ibabaw ng sanlibutan. Kahit wala tayong sapat na kakayahan, kayamanan, salat tayo sa maraming mga bagay, datapat isang bagay ang ating may pagmamalaki at may pagmamapuri sa lahat ng mga tao. Bakit? Sapagkat ang tinanggap natin, hindi nila tinanggap. Ang biyayang tinamo natin mula sa Diyos, ang habag na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos, hindi nila tinanggap, mga minamahal na kapatid. Kaya ano ang hinahanap naman ng ating dakilang Diyos sa atin? Walang iba kundi ang ating pagpapasalamat. Yung habag na ibinigay niya sa atin, hindi kayang tumbasan ng kahit anumang bagay.
maliban sa ating pag-aalay ng ating mga sarili. Ilalaan natin sa paglilingkod, sa pagdakila, sa pag-aawitan, sa pag-aalay ng kapurihan, higit sa lahat, sa pag-aalay ng taus-pusong pagpapasalamat. Nanalapit ang pasasalamat bilang pag-alaala, maggunita doon sa pagkakatayo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi tayo nagtayo ng Iglesia. Hindi ang Teofilo Ora ang nagtayo ng Iglesia. Naging kasangkapan lamang siya upang sa bansang ito ay mailapit tayo sa ating dakilang Diyos. Sapagat ang iglesyang natayo sa Jerusalem, ito ang ating inaniban, sapagat ating tinularan gaya ng mga taga-Tesalonica. Tinularan nila ang iglesyang natayo sa Judea, at tayo naman, tinularan natin ang iglesyang natayo sa Jerusalem, na walang iba kundi ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa nalalapit nating pagpapasalamat, kilalanin natin ang kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang habag na ipinagkaloob sa atin. Ang biyayang ito, huwag nating kalilimutan. Dakilang biyaya sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo. At sana, suklian natin itong biyayang ito ng iba yung pagtatapat, ng maningas na paglilingkod, upang sa tuwina, maging karapat dapat man lamang tayo sa biyayang ito na ating tinanggap mula sa ating Panginoon. Dito nawa ang ipagpala at ibendisyon sa atin ng ating dakilang Ama, magmula ngayon at magpakailanman. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, mag-ukol tayo ng isang maikling panalangin, at pagkatapos niyan, tatanggapin natin ang basbas at pagpamala ng ating dakilang Diyos. Manalangin po tayo, mga kapatid. Panginoon po ang naming Diyos, taos-pusong nagpapabot kami ng aming mga pagpapasalamat sa iyong kagandahang loob, sa iyong pag-ibig. Sapagat muli nagkaroon kami ng pala na maging bahagi ng pakikinig ng iyong mga banal na katuwiran. Panginoon, nadarama namin ang iyong habag, ang iyong mga pagpapala, biyaya sa aming buhay. Sapagat patuloy na iyong ipinaalala sa amin ang naging kapalaran namin mga magkakapatid na kami na anim, nasangkap sa loob ng iyong banal na iglesia. At doon natamo namin ang iyong habag, ang katubusan ng aming mga pagkakamali, ng aming nagagawang mga pagkakasala. Kaya naman, Panginoon, turuan mo pa po kami na lagi naming maalala ang kahabagan ito upang sa lahat ng araw ng aming buhay, makita mo lamang kaming patuloy na nagsisikap na maibigay ang lahat ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo ang lahat po ng iyong mga anak, ang kapangasiwaan sa huling kapanahunan mula sa aming matandang kapatid, sa lahat ng mga tagapangaral, hanggang sa lahat ng iyong mga lingkod. Ibiyaya ang iyong patnubay, lalo't silang nagtataglay ng mabibigat na karamdaman at mga pasanin ng buhay, at maging sila na nasa ibang mga bansa na nagsisikap na magampanan ang kanilang mga tungkulin bagaman sila'y malayo sa aming mga piling. Gantihin mo po ng mga pagpapala ang kanilang mga tahanan, ng iyong patnubay, ng iyong pagliligtas, higit sa lahat ng biyaya ng pananampalataya. Ang lahat ng bagay aming ipinagpapasalamat, at kami lubos na umaasang naging karapat-dapat kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, dakila po namin nakapagligtas. Amen. At ngayon, tanggapin natin lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang akwaan, ang mabiyayang pagliligtas ng ating dakilang Diyos at ang kaalinong dulot ng Kanyang Espiritu ang sunawang sumahating lahat, tumaloy sa ating mga tahanan, mga mahal sa buhay, sa mga kapatid na nasa malalayong bansa at mga dako, at silang higit sa lahat nagtataglay ng maraming mga danahin sa buhay, magpala sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Sumaatin ang kapayapaan ng ating dakilang